Hello po, start ko lang po record dito. Magbigay lang ako ng brief background kung paano po nag-start lahat. December po, nung kinonta ko po si Titay, kasi I'm planning to move to Batangas. Meron akong offer sa TaskUs and I know taga Batangas siya and si Titay po or Maria Lourdes Cruz, anak po siya ng kaibigan ni Mama. So kababata ko po siya, taga Mindanao siya, Tacorong City. Yung tatay niya, katrabaho din ng papa ko sa NFA. Yung papa ko po regional engineer, nagsimula silang pareho ng papa ko. Tapos yung mama ko din, kaibigan talaga ng nanay niya. Yung ganun. So, syempre, nag-trust ako kasi parang kamag-anak na rin yung turing ko kasi nga kababata ko naman at saka doon kami lumaki sa parehong lugar. So, ang nangyari, nagpatulong ako sa kanya maghanap ng apartment sa Batangas. Tinulungan naman niya ako, naghanap siya ng apartment na matitirhan ko, nagbigay pa ako ng 10,000 down payment sa kanya, gano'n. Tapos, one day, nag-reach out siya sa akin, manghihiram siya ng 4,000 pesos kasi may babayaran siya, babayaran niya rin after a couple of days. So, ako naman, pinairam ko kasi, syempre, in good heart naman akong tumutulong sa tao. Tapos nabanggit ko nga sa kanya na kami ng kaibigan ko, nagle-lending kami pero very small percentage lang, 5% lang, para lang makatulong sa tao kasi ito din, yung 5% na yun, makakatulong din sa amin lalo na at magpapaaral na nga ako ng high school. So, magsi-senior high na yung anak ko. So, gusto ko din naman na makapag-provide ako. Plus, kakakuha ko lang din ng sasakyan at saka ng bahay. So, parang sa akin, yung extra income na kaya kong ma-earn, i-earn ko. 'Di ba? Kasi sayang din naman yung income na yon. So, nagsimula doon tapos meron siya mga nilakad sa akin na mga kaibigan niya na para lang makawala sa mga 5-6 na tagti 20% yung interest. So ako naman, sabi ko, wala naman akong problema basta ikaw yung magagarantor na kaibigan mo yung mga yan. Tulungan natin na makaahon sa hirap, maka-start ng buhay nila. Tapos at the same time, kahit na siya, tinulungan ko din, pinahiram ko din siya. Apart dun sa 4,000 na bayaran naman na niya, pinahiram ko din siya ng pera up to 100,000 yun na pahiram ko personal sa kanya. Tapos yung mga kaibigan niya, may mga hiram din. So at first, nagbabayad naman yung sa kanya 6 months to pay, nabayaran naman po niya. Tapos, aside from that, may mga binibenta din siya kasi negosyante siya eh. Ang dami niyang binibenta, mga kung ano-ano lang online, even alahas, nagbebenta din siya. So ako, minsan papatulong siya sa akin, baka may mga kaibigan ka na gusto ng alahas. Kasi syempre, manager ako, baka palang may mga interesado. So, meron akong kaibigan na contractor na interesado dun sa alahas. Bumili naman, na-deliver naman niya yung alahas, maayos naman, wala namang issue. So, ako, trust naman, kasi parang continuous naman yung negosyo at saka on time din naman yung bayad. So even yung mga nanghiram sa amin na mga kaibigan niya, on time din naman yung payment at binabayad naman niya sa akin. Tapos nag-offer nga siya ng bigasan kasi um, sa Batilek nga daw, yung mga may kaibigan siya doon sa loob. So, ang laki daw kasi ng kuha nila ng bigas. So, parang ang in-offer niya sa akin, parang 1,050 yung kuha ng bigas, ibebenta namin ng 1,350, parang ganyan. So, parang meron akong, or I think 1,250, parang ganyan. Parang meron akong kikitain na 200 pesos. So yun yung usapan namin. So, ako naman, parang sabi ko, sayang din kasi yung 200 pesos na kikitain ko. So, ako parang, sige, nag-umpisa ako ng 20 sacks of rice. Nagpuhunan ako ng 20 sacks of rice. Yung kinita nun, parang nag-add kami ng 20 sacks of rice every 15 days.
hanggang sa umabot ng 120 sacks of rice yung aming naging puhunan ng kaibigan ko. O nga pala, meron akong kaibigan, si Jonna Villazara, isang engineer. So parang nag-umpisa talaga kami ng lending kahit na nasa Tarlac pa ako. Parang hati kami kung ano yung mga hiram sa amin, hati kami sa capital. Then even yung kikitain, hati din kami, parang ganyan. So, nag-start kami doon. Then, apart from that, meron din siyang in-offer sa akin kasi negosyante nga siya, yan dami niyang mga binibenta. So, meron din silang mga buy and sell na sasakyan. So, mga ilang ilang car na rin yung nabenta niya na successful. Tapos, nag-reach out siya sa akin na meron nga daw pinapabenta sa kanyang sasakyan. I think Honda yung sasakyan na pinapabenta sa kanya. And parang 200 something lang yung ano, yung puhunan, parang ganyan. Tapos parang we agreed na tag 100,000 kami. And sabi niya, may sure buyer na. Parang ganon. So parang in a couple of days, makukuha na namin yung revenue. So ako naman, syempre, gusto ko din naman na yung mga extra money ko, pinaghirapan ko, yung mga bonuses ko, kumita naman kaysa nasa bangko lang. So, nag-invest ako sa kanya, kasi nga parang full trust talaga ako. So, ayun, nagbigay ako ng 100,000 sa kanya, kasi ang sabi naman niya in 2 weeks time, mabebenta niya yung sasakyan. Tapos, dun na nga, in-offer niya din sa amin yung alcohol and kasi nagbebenta din siya ng alcohol, nakikita ko naman may mga delivery ng alcohol sa bahay nila, may mga post pa siya na ang daming alcohol na delivery sa kanya, na alam mo yon, may mga delivery siya sa mga hospitals ng alcohol. So ako parang naging interested din ako kasi parang sayang din yung kikitain mo doon. So inoffer niya sa akin yung isang hospital, kami magdi-deliver doon, yung kikitain. Um, Parang around 40 or 80 pesos per gallon of alcohol, parang ganyan. So, I started investing sa alcohol ng 20,000, ganyan. Then, in-offer ko din sa mama ko and sa partner ko nga, kay Bing. And interested sila kasi, syempre, parang malaki nga yung kikitain mo, ganyan. So, parang naghanap din kami ng financer na parang check natin sa mga kaibigan nating engineer kung gusto nila mag-finance. And parang half tayo ng kikitain, parang ganyan. We offer 40 pesos and we're getting 80, parang ganyan. So, ganun yung naging setup namin. Nung una, okay naman, parang first few deliveries, nagbabayad naman siya ng kita dun sa mga alcohol. Then, in-offer niya yung sa Laguna. Yung sa Laguna, parang kukunin namin yung entire Laguna. Parang 600,000 kasi yung need na investment doon. So, sabi ko, wait lang kasi masyadong malaki. And wala akong perang ganyan, sabi ko. Pero, kaya ko naman maghanap ng financer. Pero bigyan mo ako ng time, parang ganyan. Yan yung sabi ko sa kanya. Then eventually, nabuo namin yung 600,000 na pautay-utay ko ding binigay sa kanya yung pera, ganyan. And then, nung first delivery nung 600 gallons na yon or 600,000 na yon, nagbayad naman siya. Then after nun, ang dami niya ng reason na may delay, umuulan kasi bagyo, hindi makadeliver yung truck, ganyan. Dami niya ng reasons. So, doon na nag-start yung mga multiple reasons niya. September yun. So, yung mga payment niya, nagka-delay na, pasensya na po, i-video ko na lang, nahihirapan ako i-screenshot kasi ang dami ng conversation. Nag-crash din siya kanina, itatry ko sana nung, kung kailan talaga kami nagsimula, pero nagka-crash, hindi ko ma-screenshot. Pero ito po yung mga conversation namin. Ito simula to ng October nung nagfa-follow up na ako sa kanya, kung ano na ba yung sitwasyon ng aming mga negosyo.
So, meron pa nga akong, so yun nga, kasi 120 sacks yung rice na puhunan namin, para 24K yung aming kikitain, mali pa nga yung computation ko, kasi 200 nga yung kikitain namin doon. So, ganun po. Then every payday talaga, nagbibigay ako sa kanya ng collection update, ilan yung mga collection na ine-expect namin from her, ganyan. Meron pa siyang offer nun, kaya makikita nyo dyan may paluwagan, parang sumali ako dun sa paluwagan niya, kasi syempre parang ako naman gusto ko din makaipon and kakailanganin ko yung pera na yun by that month. Nung aking term na na kunin yung paluwagan, wala na ako natanggap, hindi niya na nabigay sa akin. So, ayun, nagfo-follow up na ako sa kanya, kung ano na yung mga updates sa mga collection namin. Marami lang din siya mga rason sa akin na, ayun nga, parang paulit-ulit yung mga reasons. So, makikita nyo naman dito, sabi niya pa, yun, lagi niya nilarason yung anak niya, na nagkakasakit, yung ganyan. Tapos, ayan, nagpa-follow up na naman ako, October 3, ano ng update, ganyan. Ayan, marami siyang mga reason. Need pirmahan yung contract sa alcohol. So, ayun na nga, nung nag-invest kami nung 600,000 sa Laguna, ang expectation ko, ipapangalan sa akin yung alcohol. Tapos, na-LBC na nga daw yung contract. Tapos, eventually, parang follow-up ako ng follow-up sa kanya. And, ang dami yung reason. Tapos, hanggang sa sinabi niya na dahil bago ako sa Batangas and wala akong business permit, mas better na ipangalan na lang sa kanya. Ako naman, sige, wala naman akong problema doon kasi trusted nga, parang kumbaga kaibigan, hindi mo talaga iisipin na lolokohin ka kasi kababata mo, kaibigan ng mama mo, alam mo yun, magkaibigan din ang papa ko at saka yung papa niya. So, nasa isang lugar lang kami, napakaliit ng Tacorong, 'di ba? So, yun. So medyo October yun, kinakabahan na ako. Katulad niyan, ayan, parang may mga sinasabi pa siya dito. Kasi meron siyang nilarason sa akin po na may kaso siya with the police ng Batangas, pero sure daw siya na mananalo daw siya dun sa kaso na yun. Kasi may moment na parang hinuli siya, pero hindi naman daw talaga siya yung may kaso dun sa isang lugar na yon, kapangalan niya lang, parang ganyan. Tapos parang may mga threat daw siyang nakukuha. Yun yung mga rason niya sa akin. Kaya parang sabi ko din sa kanya, ayan, baka maglala yung sitwasyon, ganyan-ganyan ako. Tapos humingi nga daw siya ng tulong dun sa isa naming kababayan din na yung asawa is police, yung mga ganun yung mga conversation po namin dito. So sabi ko pa sa kanya, alam ba ni Kuya Rico yung mga moves mo? Si Kuya Rico, yun yung asawa niya, Rico de la Cruz. Tapos sabi niya nga, oo daw, alam daw ni Rico, ganyan. Tapos, ayun, October 4, nag-follow up na naman po ako sa kanya ng collection, pero yun nga, marami po siyang mga rason. Tapos minsan sasabihin niya, papatulog niya lang si Teo, ganyan, mag-update siya sa akin, yun. Tapos, meron pa siyang kaso din, apart dun sa police na sinasabi niya sa akin, kaso niya with Lourdes, na nanalo nga daw siya doon. Tapos parang, yung Lourdes daw na yun, need daw magbigay sa kanya ng 600,000. Tapos, cheque daw yon. Nandiyan na daw, nga daw sa kanya yung cheque. Kaya nag-follow up ako. Sabi ko, yung cheque sa 600,000 kasi need ko na yung collection. Kumbaga, parang may mga nagalaw siya dun sa collection kasi namin ng negosyo namin. According sa kanya, inaantay niya lang daw na ma-encash yung cheque na 600,000. Parang ganyan. Yun yung nilarason niya na yun yung mga reasons niya sa akin. Tapos,
follow up din ako sa kanya, kasi, sometime I think around June, nag-offer din siya sa'min ng Pepsi, kasi yung asawa niya manager sa Pepsi. So, parang mag-i-invest kami ng Pepsi sa kanya, kasi makakatulong din yun sa sales ng asawa niya. Tapos kikita kami dun sa Pepsi na yun. So, yung first na, ininvest ko sa kanya, I think mga 12,000 lang ata yun. Nabigay naman niya yung kita. Tapos sabi ko parang kasi wala pa ngang update dun sa alcohol, parang na-pending yung pera namin kasi ang dami niyang rason. Nag-invest muna ako sa Pepsi niya para tuloy-tuloy yung kita kasi syempre kailangan ko din ng extra income, ganyan. Tapos tinawagan ko yung mama ko, "Ma, baka gusto mo mag-invest sa Pepsi kasi ganito yung kikitain natin." So, yung mama ko din naman parang, interesado din kasi sayang nga yung kikitain. Kasi siyempre, pensioner lang yung mama ko. So, yung kapatid ko, may natira pa siyang pera sa nung namatay ang papa ko, para lang din kumita, ininvest din namin sa kanya sa Pepsi. So, around 172,000 po yung na-invest ko sa kanya sa Pepsi. Sa 172,000, wala po siyang naibalik kahit singkong duling. So, follow-up po ako ng follow-up sa kanya. Ayan po, October 5, sabi ko na naman, "Te, ano ng update? Sorry, gina-pressure na ako, be. Sige na lang ako, sabi na bukas-bukas, ako na ang ginaisipan ng masama." So, yung ganyan. Tapos, reason niya sa akin, nandiyan pa sila sa Lipa, pauwi na ako. So, yun, wala talaga siyang binibigay na valid reason. Puro na lang po excuses. Then, parang, ayan, na-story ako na si Rose, waiting na lang sa bayad full sa hospital this week. So, yun yung reason niya, pero wala pa rin siya nababayad. Tapos, hanggang sa nagsabi na nga ako na kung pwedeng bawiin na lang yung capital. Tapos, ayun nga, ang dami niyang mga reasons sa akin. Wala pa daw kasing bayad yung hospital, kaya wala pa daw may babalik. So, yun yung mga reasons niya. Then, sabi ko sa kanya, if pwede, makapadala siya ng 25,000 kasi may cheque ako, yung ganyan. Puro lang wait ga, okay ga, ganyan lang yung mga ano niya sa akin. Parang mag-follow up ako. So, yun lang lagi yung mga rason niya. I don't know kung maririnig niyo po ito. Wait lang ha, ara sila sa bangko. Wala namang bantay kay Teo ah. Ayan, may mga rason siya, nandiyan na sa bangko, mga ganon. Inaabot na ng next day, wala pa rin. 'Di ba? Ako naman parang I'm trying to understand, nagiging patient and nice naman ako. So, sabi ko pa sa kanya, may hiniraman ako, nag-commit ako doon, ibabayad ko. Tapos parang, ayan nga, sabi niya, bigyan siya ng time. So, marami lang po siya mga reasons. Ang dami ko pong follow-up sa kanya. Ayan, tinatanong ko pa dito, ano na pong plastada sa pera natin na 600K. Tapos, wala siyang binibigay na mga reason. So, dito po nilista ko lahat ng mga investment namin sa kanya, yung sa alcohol sa Laguna, sa Lobo, sa Magdalena, tapos yung pending na income namin, tapos yung personal na utang niya kay mama, tapos yung sa bigas na kulang niya, pati yung mga lending na hindi niya nabayaran pa kasi ang dami-dami din nun. Then meron din siyang personal na utang na 15,000, then yung sa paluwagan nga na hindi niya rin nabigay sa akin. Then yung sa Pepsi, 6 pallet of Pepsi yun, ang capital nun is 28,700 per pallet. So, multiplied by 6. So, yun po yung aming capital. Then, yung capital po sa car na inoffer niya sa akin, 100,000 din yun. Tapos, ang mga remittance niya lang, yan, nakalagay naman dito, magkakano yung mga na-remit niya sa akin. So, ayan, nagpa-follow up ako. The next day, follow up na naman ako. Sabi niya, papahihiramin siya ng kuya niya. So, dami lang po. Tapos, sabi ko na, pasensya lang gite. Sabi ko, masakit na ang ulo ko. May mga nagatawag sa akin ng follow-up. Wala pa akong ibayad kasi nga wala pa siyang binibigay na collection.
So sabi ko pati sahod ko natapal ko na, wala gid ako problema, wala kang problema sa akin. Sabi ko hindi man ako mahirap kausap, kaso na doon na ako sa alanganin na sitwasyon. Kasi feeling ng mga financier ko doon sa mga nag-invest is scammer ako. Tapos ang sagot niya hindi man sa ganon, sige lang tapusin ko talaga yan. Yan yung kanya. Sorry po, Ilonggo kasi kami mag-usap kasi pareho nga kaming galing sa Mindanao. Tapos nag-follow up na naman ako the next day. Sabi ko, bigyan niya ako ng update. Hindi na ako makatrabaho ng maayos kasi sumasakit na ang ulo ko. Nai-stress na po talaga ako. So, sabi ko pa, hinihingan na ako ng timeline kung kailan talaga maibalik yung pera. So, yung mga rason niya sa akin, late na nagdating si ate, wala ako nagtulog sa bahay, ganon, ang dami niya ng reason. Tapos bigyan ko daw siya hanggang 50 sa alcohol, kagtanan na bahala sa sasakyan, buwas kaluyan, okay na. So, yun yung mga reason niya sa akin. So, finalo up ko siya dun sa sasakyan. Sabi ko, kahapon nagsabi ka ng deed of sale, wala na naniniwala si Bing kasi nga yung partner ko. So, yung mga reasons niya kasi parang hindi na siya acceptable. So, ayan yung mga conversation namin. Medyo dito, nag-start na talaga ako mag-doubt sa mga reasons na binibigay niya. Medyo dito, nagra-rant na ako. Pero, never po akong nagsalita ng masamang salita sa kanya. So, tinatanong ko siya ano talagang sitwasyon ng sasakyan, may gina-expect ka man na kwarta kay Lourdes. So, kasi, yun nga, sabi niya, may 600,000 siyang ina-expect kay Lourdes, bayad nga dun sa Daños Perwisyo, pero, wala din siyang update, parang hindi ko na alam kung ano ang totoo sa mga sinasabi niya. So, ayun po, sabi ko pa sa kanya, ina-expect ko yung payment ng sasakyan. Tapos, marami lang talaga siyang reason. Kaya ko bala sa imo, tanan karungga ang papel para maintindihan mo. Hindi sila pwede mag-release nang wala sang deed of sale. Ayan, yan yung mga reason niya sa akin. Pero wala naman siyang binibigay na mga document talaga. Wala na ang kwarta, ay kuya, ihatag din lang sa Asia Link. So, hindi ko rin po maintindihan bakit na-connect pa yung Asia Link dun sa sasakyan na akala ko babayaran na nung buyer niya. Tapos yun na nga, dami niya ng reason sa akin. Kay balaan mo nga, hindi sila pwede mag-release kung nagligad adlaw hapon kay wala sang pirma ni Kuya Arturo, subong na pirmahan lang, galing kay Sabado na. Hindi daw pwede mag-release. Gid wait lang gid kay doon ko abi si Teo, nilaktan lang ako. Di ka magkabalaka, pangitaan ko na siya subunga adlaw para sa Lunes, baydan ko na lang sila kung makahulam ako subunga. Malakat lang kami, doon ko anay si Teo. Ayan po yung mga pangako niya na magbabayad siya. Tapos yun nga, nag-follow up din ako sa alcohol. Marami na kasi siya mga reason. Tapos sabi niya nga, napirmahan na yung deed of sale. Pero wala naman siyang binibigay na pera. Ito po yung sabi ko sa kanya, wala man problema pero hindi ko nabalaan ang tuod sa mga sinasabi mo. Una, ang sasakyan, super delayed na gid. Waay man tani problema, galing, nagpa-promise ka na hindi na tutupad. Yung sa alcohol, syempre monthly gahatag kami, why kami gina-income, nalugi pa kami. Kasi, syempre, yung mga financier, binibigyan namin ng interest yun. Ayaw namin masira, 'di ba? Ano kasi yung sasabihin ko na naman ngayong 15, na wala na namang income, tanan gid nga ospital hasta Batangas, waay tanan nagbayad. Kasi nga, hindi lang naman iisang lugar yung alcohol na nag-invest kami eh. Kaya, kine-question ko din yun sa kanya. Ang Pepsi, ano gid ang sitwasyon natin dyan, nakiusap ka sa akin, para makatulong sa sales ni Kuya, hinanapan ko ng paraan, isang beses ka lang nagbigay sa akin ng income. Hindi ko na alam, andyan na ba yung income o nagalaw mo na?
Sunday na ngayon. Yun yung sabi ko. Ang 6K sa bigas, akala ko ipadala mo, pati yung sa PO at saka yung kay mama na 3K na interest nung 60,000 na hiniram niya, nasabi niya sa akin, ipapang-opera niya, pero hindi po natuloy yung opera niya. Yung cellphone ko, ano talaga yung sitwasyon, kasi meron po akong cellphone na binigay sa kanya. Ang sabi, kasi syempre taga Batangas siya, wala akong kilala dito. Sira kasi yung 3 cellphone na yun. Sabi niya, doon na lang daw sa Lemery, may kilala siya, ipapaayos niya doon. So, hindi niya rin naibalik sa akin. Meron akong binigay sa kanyang 5,000 doon. Kasi sabi niya, 5,000 yung babayaran. So, binigay ko, pero hindi pa rin naayos yung phone ko. Sabi ko, nag-trust ako, kasi may kilala ka para maka-discount, pero wala pa rin, parang ganon. Sabi ko pa sa kanya, magpunta kami dyan para kunin ko yung cellphone ko. Then, pag-usapan natin lahat-lahat. Tapos, sabi ko pa, sinabi mo na kung hindi makabigay, ipa-storya mo sa akin. Kinakabahan na ako niyan, na parang wala ka talaga mabigay ng 15. Sabi ko, tinatry kong intindihin ang sitwasyon mo. Kaso nasa alanganing sitwasyon na rin ako. Hindi naman ako mahirap kausap. Sabi ko, hindi man ako naghihirap maghanap ng fund para ibuhay sa tao. Sabi ko sa kanya, naghahanap din nga ako ng extra income. Kasi malaki na yung mga bills ko, pero lahat ng pera ko andyan na sa negosyo. Hindi ko na alam ano na ang sitwasyon. Sana maintindihan mo yung sitwasyon ko, hindi lang yung sitwasyon mo ang gusto mong iniintindi. Sabi ko pa, gatry ako na mag-help, basta meron ako. Wala ka na narinig sa akin, kahit nung nagalaw mo yung pera na dapat i-remit mo. Pero sabi ko, iba na kasi wala na talagang pumapasok na funds. Tapos sabi niya, nakaintindi naman daw siya, bibigyan na naman daw siya ng hanggang 15, yun na naman. So marami siyang mga pangako. Tapos fina-follow up ko yung sa Pepsi. Ang dami kong follow up sa kanya. Puro siya promise. Tapos sabi ko pa, why tapos ayan pa nga, sabi ko, ano ba talaga ang totoong sitwasyon, te? Ayan, wala ako sa bahay, gastorya ako tuol sa imo, nagsasabi daw siya totoo sa akin. Sabi niya pa, close-minded na daw kasi ako, parang ganyan. So, marami po siyang mga reasons. Parang sabi niya pa, walang scam, wala isang panloloko, yung ganyan. Sabi ko, hindi na ako nakakatulog ng maayos, pati yung co-manager ko, hindi ko pa nabayaran kasi nga, nanghihiram na rin ako kasi wala na akong pambayad eh. Hindi na siya nagre-remit sa akin. Tapos, sabi niya pa, pupunta siya ng Nasugbo, sa kumare niya na may sasakyan, kasi tutulungan daw siya maghanap ng pera, ganyan. Parang, sabi niya, sige rin daw, promise sa kanya. Yung mga ganong reasons, ang dami niya na po mga reasons sa akin. Sabi ko, nag-trust ako sa'yo, te. Pero, yun nga, wala pa rin. So, in the entire duration po, puro lang po mga promise yung mga sinasabi niya sa amin. Sinasabi ko pa sa kanya, pati yung isang kaibigan ko na nag-invest dun sa alcohol, nagfa-follow up na, wala akong maibigay. Tinatapalan ko na nga po kasi nakakahiya. Kaso ubos na po yung pera ko talaga. Sabi ko sa kanya, lahat ng income ko, pati sa ibang income na gina-expect ko, ipang-refund ko lang. Currently po, pinagtutulungan namin ng partner ko na ma-refund lahat ng mga financier namin. At the same time,
binabayaran namin ng interest kasi ayaw naming masira. Kasi hindi namin kayang bayaran yung full. So, ayun po yung sitwasyon namin. Tapos sinasabi niya yung una daw na binayad niya sa akin na 50K, hiniram niya lang daw yun, ganyan. Tapos sinasabi niya pagago daw kasi yung abogado, kasi parang ang laki daw ng sininingil sa kanya ng abogado para daw dun sa isang kaso niya. Yung mga ganun po yung mga rason niya sa akin. Tapos yun nga, tinanong ko pa, sabi ko, magkano ba ang binigay mo sa abogado na almost 100K ang pera ko sa'yo, nakahiram ka pa sa iba. Sabi ko sa kanya, 170K nga daw yung binigay niya sa abogado. So yung ganun po, hindi ko na po alam kung totoo yung mga pinagsasabi niya. Tapos sabi ko pa nga, bakit nagbigay ka ng ganyang kalaki? Sabi ko, tanong ko pa kung alam ni kuya, tinatanong ko din ano na ang sitwasyon ng 600K mo. Tapos parang sinasabi niya, yun nga daw si Agnes, medyo complicated. Hindi ko na po alam kung Lourdes ba yung kanyang kinasuhan or Agnes, o isang pangalan lang yan. Kasi hindi ko na rin nga po alam kung ano po sa mga sinasabi niya ang totoo. Pero ito yung mga conversation po namin. Nagpa-follow up na naman ako sa kanya ng Pepsi. So, halos follow up po ako ng follow up. October po yan. Halos every day, nagpa-follow up ako na ng sitwasyon. Tapos, pati yun din sa sasakyan, tinatanong ko kailan ba talaga yung payment. Ayun pa, sabi niya pa, pangako niya pa, bigay ako ng lahat sa inyo, ang tubo 120,000 plus yung 100,000. Ayan, pangako niya, pero wala po yan, wala po ako na-receive na pera sa kanya. So, kung makikita niyo naman po yung conversation namin, October po yan, wala po siyang nabibigay sa akin. Kahit magkano. So, yan po yung mga conversation namin. Puro lang din po ako follow up talaga sa kanya. Pati yung, yan, kasi tinatanong ko na, kine-question ko na, ano ba talaga ang process nun? Kasi sabi niya, inaantay na lang si kuya, okay na, for release na. Ayan po yung mga reason niya, pero wala din naman ako na-receive or anything from her. Sabi ko pa sa kanya, pati yung mama ko, pinipressure na ako. Hindi pa nga alam ng kuya ko kasi pag nalaman ng kuya ko, magagalit yun sa akin eh. So hanggang ngayon, hindi ko pa sinasabi sa kanya kung ano talagang sitwasyon ko. I've kept quiet, even in social media, never ako nagmura, never ako nagbanggit ng pangalan. Walang nakakalam ng sitwasyon ko. Just imagine how hard it is for me to keep everything. Kasi it's complicated. I also will be questioned, 'di ba? Na parang bakit ka nag-trust ng ganyan? Parang hindi ko lang kasi in-expect na lolokohin niya ako. So, ayan, marami pa siyang mga sinasabi dito. Sabi ko pa sa kanya, if lagi tayo ganito, kausapin ko na lang si Kuya Rico. Gusto ko lang na malagay sa ayos yung lahat. Tapos sabi niya pa, bakit ako nagsasabi ng ganyan? Hindi naman daw niya ako niloloko, ano daw mapala niya. Tapos nilarason niya, nagkakasakit daw si Ferdy, ganyan. Sabi niya pa, isumpa muna ako, pero hindi ako ganyan, may sakit ang dalawang anak ko, wala problema, tapusin ko yung October 15 na nasabi ko sa'yo, hindi ako ganyang tao, wala problema kung kausapin nyo, kaya si kuya, kasama ko, hindi pwede si Nico upod sa biyahe. Tapos sabi niya pa, kung feeling mo na nagsisinungaling ako, wala na daw siya magawa, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, pasensya na te, pasensya lang gid kung ano ang ginaisip ko, waay tupatanan sa ginahambal mo. So parang hindi kasi nagko-coincide yung mga sinasabi mo. Alam ko may sakit si Ferdy, ikaw ang nag-commit na magpunta ka. Ako nagsabi lang kami
magpunta. So, yung gano'n, ang dami naming conversation kasi nga gusto ko siyang makausap, pero lagi siyang may reason, lagi siyang nagsasabi na wala siya sa bahay, may pupuntahan siya, yung ganyan. Gusto ko sana siyang kausapin ng maayos. Um, Tapos sinasabi niya nahirapan na daw siya, yung mga ganyan. Sabi ko nga sa kanya, ang gusto ko lang peace of mind. Ah, Sabi ko, hindi na ako nakakatulog ng maayos, ganyan ako. Maayos pa po akong kausap, wala naman po siya naging issue sa akin. So, ang hinihingi ko nga sa kanya, i-update niya ako kung ano talaga yung sitwasyon. Ayan, nagpadala siya 2K lang. 2K po yung napadala niya. Tapos sabi ko, ayan, magjo-June na naman next, ang lending natin. Sabi ko, tapos ang sabi niya sa akin, yung kaibigan niyang tawag niyang kuya, yun daw yung pupunta sa akin. Ganyan, kasi masama daw yung pakiramdam niya. So, ayan, nagfa-follow up ako, remind ko lang, yung collection. Tapos yan, sinasabi niya, magbabiyahe daw sila. Wala daw phone si kuya, nakiki-online lang daw siya. Magkasama daw sila ngayon. Yung mga reason niya po sa akin. Sabi ko pa nga sa kanya, gusto ko na matapos ito kasi ang hirap ng nagre-reason out. Tapos, sabi niya pa, yung Pepsi na ibibenta daw niya ng Lunes. Yung mga ganyan, yung mga reason niya po sa akin, October. Ini-screenshot ko pa sa kanya yung conversation namin nung partner ko para malaman niya kung ano na talaga yung sitwasyon. Tapos, sabi niya pa, sobra daw yung mga sinasabi ng kaibigan ko. Ang sinabi lang naman niya, ito, sabi ng kaibigan, wag na ako magpadala kay kung may mga alibay pa, parang lahat talaga ng investment may problema, parang ganyan. Tapos sabi niya, na-hurt daw siya. So, sabi ko, hindi mo man masisi kung ano ang isabi ng hindi mo ako masisi kasi kung anong sinasabi mo, yun din ang sasabihin ko. Siyempre, mag-expect siya tapos wala. So, yun yung sinasabi ko sa kanya. Kahit na sinong tanungin mo, yun talaga yung iisipin. Yun yung sabi ko. So, puro lang po ako follow up sa kanya. In the entire duration, since nagkapalya-palya na siya ng August, September, October, puro na po ako follow up sa kanya. Tapos hanggang sa tinry ko na nga mag-reach out sa nanay niya kasi hindi na siya hindi ko na alam kung saan sa mga sinasabi niya totoo. Tapos siya pang galit kasi parang bakit ako nakipag-usap sa nanay niya, wag ko daw isali ang mother niya dito, yung ganyan. Ayun mga sabi ko, hindi ko kasi gusto yung sinasabi mo na maghanap ako ng fan, ibalik ko yan. At ano talaga ang sitwasyon ng fans ng alcohol? Bakit kailangan mong hanapan ng paraan? Parang ganyan pa ako. Kasi wala talaga siyang binibigay sa akin na reason kung ano na po talaga yung sitwasyon ng investment namin sa alcohol. Kasi dati naman, may mga delivery naman ng alcohol. So, ang isang conclusion ko po, I'm so sorry to say that wala po akong ebidensya dito, pero feeling ko yung 600,000 na sinasabi niya na danyos perwisyo na ibibigay sa kanya ni Agnes or Lourdes, kung sino man yan, feeling ko siya yung magbibigay nun, and feeling ko yung pera namin ang pinambayad niya. Yun lang po yung conclusion ko, kasi parang wala na siya nabibigay sa akin kahit magkakanong funds eh. So, yan, katulad niyan, pag sinasabi ko na magpunta ako sa bahay niyo, lagi niya sinasabi na wala ako, papunta kaming Cavite, yung mga ganyan, dami niya pong reason sa akin. Continuous po yan. So, from October po, nakita niyo naman, 2,000 pa lang po yung nababayad niya since October. Nandyan din naman po yung nilagay ko din naman po dyan kung magkakano po yung mga possible collection ko po sa kanya. Ito, nag-update po ako. Ito na po yung mga remittance na nabigay niya sa akin from the possible collection namin. Hindi pa po kasama dyan yung mga capital. Ito lang po yung mga supposed to be na collection namin. Katulad ng lending, kasi yung lending every 15-30 dapat ang bayad nun. So, kasama na po dun yung capital. Pero wala nga po siyang binabayad. And to think na lahat po ng mga investment na yan, binabayaran po namin sa
financer, kasama po ang interest. So, dun po ako na-stress kasi wala nga po akong maibabayad. So, ayan, very detailed naman po yung mga inaano ko sa kanya. Tapos ayun nga, ina-update ko naman pag may nakalimutan ako, parang katulad niyan, in-update ko ang total na kulang niya 119,000. That was October, kailan ba to? October pa lang yan, na collection namin. So, ayan po, sabi ko, in-update ko yung balance based sa mga remit nung nakaraan. Ayan po yung ano ko. Ito po yung mga sinabi ko sa kanya. Sabi ko dun sa PO, kasi may PO din po kami, 47K yung funds doon, tama. Sabi ko pa, yung bigas natin, 120K, at 120 sacks yun. Ang capital doon, 1,050 per sacks. Sa sasakyan, 100 yung capital. Ang sabi niya, siya nagsabi, ang income, 100. Sabi niya nga dun sa una na pinakita ko, 120 nga daw ibibigay ang income, pero nilagay ko dito 100 lang. Ang sa Pepsi, 6 pallet yon, 28 per pallet yung capital, 172 po yun. Wala pa po siya nabibigay kahit magkano. Sabi ko pa sa kanya, punta niya ako dito sa bahay. Kasi sabi ko parang natutuliro na ako. Tapos pati yung, kasi nung pumunta yung sister ko dito nung sometime July, August, na bumisita rin po kami ng Tagaytay, kasama po siya. So, meron doong condo na sabi niya, yung kaibigan niya nga is caretaker ng isang condo doon. Tapos sabi ko, parang ang ganda mag-invest dito ng condo. Tapos, kinontak niya po ako. Sabi niya po, meron daw available na condo doon na around 7,000 lang monthly. Yung may-ari, pupunta na ng Amerika. So, parang humihingi lang ng 10,000 na down payment, parang ganyan, para maibigay niya lang daw nga sa mother niya na allowance kasi pupunta na sila ng kanyang asawa sa Amerika. So, ako naman very excited kasi sayang din kung 7,000 per month lang yung babayaran ko in, I think, 7 or 8 years na lang, parang ganyan. Tapos, parang pa konti-konti na lang yung hinihingi nung may-ari. So, nagbigay ako ng 10,000. Tapos, sabi ko nga, pwede ko bang makausap yung may-ari? Nung tinawagan ko yung may-ari, hindi naman ayaw niya makipag-usap sa akin kasi kung sino na yung katransaction niya, yun lang daw gusto niyang kausapin. So, parang yung pera na 10,000, binigay ko sa kanya. In good heart din, hindi rin ako nag-isip ng masama. Kasi, sabi pa nga niya na puntahan natin yung condo pag nagka-time, ganyan-ganyan, para mabisita natin, matingnan natin yung lugar. So, very excited din ako puntahan yon, parang ganyan. Hindi ko naman inisip na pati yon part pala ng panloloko niya, 'di ba? To win my heart, ganun po. Tapos, nabanggit ko rin po sa inyo na part din ng mga binibenta niya online is alahas. So, meron din siya sa akin binenta na alahas ng kaibigan niya. Kasi nangangailangan na nga ng pera. 15,000 yon. Sabi ko, wala kasi akong 15,000 na maibibigay agad-agad. Kung gusto mo, pahiramin ko siya. Pag nabayaran ko na yung 15,000, ibigay niyo sa akin yung alahas. Fully paid ko na po yung 15,000 pero hindi ko po na-receive yung alahas. Every time na i-follow up ko, marami lang din po siyang mga reason. So, ako nagpo-follow up ako kung kailan siya pupunta dito. That's October. Ang dami na naming conversation. October pa lang po. Parang napapagod na po ako kaka-follow up sa kanya. Ang dami-dami niya ng mga reasons sa akin. Meron pa yung na-hurt daw siya kasi sobra daw kami magsalita. Wala po. Sa totoo lang, kahit basahin niyo po yung conversation namin, itatranslate ko po sa inyo sa Tagalog, wala po akong binanggit na pagmumura sa kanya. Nagfa-follow up lang po ako, nagtatanong ako kasi hindi ko na alam kung anong totoo sa mga pinagsasabi niya, yung ganyan. So, ayun po, sasabi ko pa, isettle lang lahat ng mga kailangang isettle.
sa mga balances niya, then pag-usapan nga namin kung anong gagawin din sa mga, sa alcohol, sa mga capital, ganyan-ganyan. So, tapos yun nga, may sinabi pa ako dito na, sabi ko sa kanya, nung tinulungan kita dati, hindi talaga ako nag-doubt sa'yo kahit na alam ko may mga, um, alam ko yung utang mo kay mama na na-delay mo bayaran, um, pati si kuya nag-comment dati na may mga nahiraman ka nga daw sa Tacorong. Sabi ko sa kanya, ka-experience ko nga na-experience ko na walang gustong tumulong sa akin. Pero ang hinihingi ko lang sa'yo, honesty. At saka, klaro lang na negosyo. Kasi lahat naman ng sinabi mo sa akin, gina-try ko naman hanapan ng paraan na maka-help ako sa'yo. Kasi sa akin, kasi makaka-help din siya sa akin. Sabi ko kapag kasi nahaluan na ng personal ang negosyo, mamalasin na talaga. Sabi ko, tingnan mo ngayon, nagsunod-sunod na. Prangka lang ako sa realidad. Sana ngayon, klaruhin lang kita kung ano ang plasada para tuloy-tuloy lang yung negosyo. Tapos yun nga, nagrarason siya na wala akong utang sa taga-Tacorong maski piso. Yan yung mga rason niya. Never ako nakahiram sa ila. Parang story lang yun ng coin sa order na 1K na nabalik na sa kanila. Sa tuod lang, tung sa alahas to na ere ang bitag na nag-comment pa siya. Patawag sila ni mama sa barangay. Noon, nabayaran ko sila 10K. Nagbibigay siya ng explanation sa akin. Sabi ko, hindi ko alam hindi ako nag-i-entertain ng chismis. Sabi ko, kaya ako nag-trust ako sa tao based sa pinapakita sa akin. Sabi ko kaya, at saka wala ako masyadong kaibigan. Marami akong kilala para sabi ko wala ako masyadong kaibigan o kakilala para magka-time para sa chismis. Yun yung sabi ko po. Ang dami pa po dito. Mag-i-skip lang po ako, pero ayan po, continue ko lang po siya. Hindi ko kasi ma-screenshot pa isa-isa eh. Matulog ko anay kadali lang gid ka. Send ko karon sa imo na agahan kami kahulat sa iya yung katuan naman siya sa ila. Send ko sa imo sa mga aga. Ayun pa yung rason niya sa akin na isi-send daw niya ngayong umaga. Pero mo October pa lang to. So marami pa siya mga reason sa akin. Attorney, hindi na kasi ako parang hindi na kasi kapanipaniwala yung mga reasons niya sa akin. Ayan po. Tapos sinasabi niya may sakit na yung anak niya. So ako nangangamusta pa nga ako sa anak niya. Ayan, may mga pinapadala pa siya. Ayan, mga screenshot ng pagkakasakit ng anak niya. So, nag-follow up na naman ako sa kanya nung update, ganyan. Sabi ko, bump ko lang yung October 20 na. Tapos, ayan po, nagpadala siya ng 20,000. October 20. Tapos i-follow up ako sa Pepsi. Tapos sabi niya, inaantay lang daw niya ang padala daw ni ate, ganyan-ganyan. Marami pa po siya mga reason dito. So, yun po, yung pinakamalaki niya atang padala is yung 20,000 ng October. Tapos ayan, nagpadala siya ng 3,000. So, kung susumahin po, 2,000, 20,000, and 3,000, 25,000 pa lang po yun na nabibigay niya. Then, nagbigay din siya ng 1,000. So, 26,000 po.
Tapos fina-follow up ko nga kasi sinasabi niya, si kuya nga daw yung kaibigan nilang magdadala ng pera. So, fina-follow up ko kung dumating na si kuya. So, lagi niya sinasabi, wala pa. So, ito, nag-update po ako. Sabi ko, kasama ng previous balance mo, 411,042 or 41,142 lahat. So, October balance is 14,000. Ayan po. So, if bayaran mo na yung 6K na balance mo, 77 na lang personal na balance mo. So, may mga update po ako sa kanya ng mga pending niya pang babayaran. Hindi pa po kami nag-uusap about sa capital actually. Yung mga balance pa lang niya, including po yung lending na dapat every 15/30, nababalik po yung capital. So, yun po, ayan, October 27 na. So, lagi niyang nirarason po yung anak niya na nagkakasakit. So, I don't know na rin po kung ano na po talaga yung update doon. So, dito po, nilalagay ko naman po lahat ng balances niya, pati yung payment niya. Mina-minus ko din naman po. Ito yan, may balance na 27,000 plus yung personal niya na 77. So, naka-update naman po lahat ng mga bigay niya. Tapos, ayun nga po, October 30 na, collection day na naman, wala na naman akong ibabayad, nag-follow up na naman ako sa kanya. Ayan po, sabi ko pa, bakit lagi nagkakasakit yung mga bata? Kasi lagi niya na lang pong rason, lalo na pag nagpa-follow up po ako, may sakit daw yung mga bata. So, kaya, hindi daw niya ma-follow up, yung ganyan. So, marami lang po siyang mga reason sa akin. Tapos, yun pa, sabi niya po dito na, dadalhin na nga daw ni kuya yung pera sa akin. Tapos, bigla, magme-message siya na nakulong daw si Kuya Butch, ganyan. Si Kuya Butch po yung sinasabi niya na kuya-kuya niya na magdadala sa akin ng pera. Nakulong daw, ganyan. Yun yung ano niya sa akin. Tinatanong ko pa kung anong kaso, na ang sabi niya para matagalan na kaso, tapos parang nahuli siya. Parang gano'n, yung mga reason niya, hindi ko na rin po alam kung totoo yung mga reason niya na yan. Or parang ginagawa na lang niyang reason para kunwari may ipapadala talagang pera, pero in reality wala, parang gano'n. Tapos hindi ko rin po makontak yung kuya. Meron time na nag-online yung si kuya, tapos sabi ko, kuya, kumusta na po? Tapos nagalit pa siya sa akin, kasi bakit daw mini-message ko si kuya, ganyan-ganyan, na parang hindi ako naniniwala sa kanya. Kasi sino naman po maniniwala sa mga reasoning niya na nakulong nga daw si Kuya Butch, kaya yung pera nandun daw, pati yung pera na-hold daw ng police, hindi ko rin alam kung how true. So, yung ganun. Sinasabi ko pa dito, pati sila mama, sige na sa akin, ano na sitwasyon sa Pepsi, lahat-lahat. December, magbabakasyon yung mama ko dito sa Batangas. I don't know how to explain. Hindi ko alam kung paano ko pakikitunguhan yung mama ko na ito na nga, si tita hindi nga nakakabayad sa amin. Ayun po, pati yung health ko, pati yung emotional stability ko, hindi na talaga maayos kasi namomroblema na nga ako sa sitwasyon namin. And hindi lang po yan, I also need to talk to the financer para nakipag-bargain kami, kung pwedeng bigyan kami ng time, tapos nag-i-interest kami para lang makakope. Ganun po, yung part ng sahod ko, binabayad namin sa utang, ganun. Parang it's hard kasi pumunta ako ng Batangas kasi may offer sa aking trabaho na mas mataas yung sahod, expecting na magiging mas maayos yung buhay ko dito. Pero, ang nangyari, na-scam pa ako, naghirap pa ako, ang dami ko ng utang na hindi ko na alam paano ako makaka-cope sa lahat-lahat. Humingi din ako ng tulong sa pinsan ko, na attorney, kaya lang hindi rin kasi nila ako matulungan talaga dito kasi nga hindi nga sila taga dito. So, yung advice sa akin is mag-reach out nga sa attorney na taga dito. Kaya lang, wala kasi na akong pera eh. Wala na akong pera ibabayad. Kaya,
Hindi ko rin alam papaano mag-uumpisa. Hirap na ako. Hindi ko na alam papaano ko i-cover lahat-lahat. November, follow-up pa rin ako ng follow-up sa kanya. Napapagod na ho ako ng kaka-follow up. Marami lang po siyang mga reason. Isipin niyo po, sa mga conversation namin, marami siyang pinangakong dates na dapat babayaran niya ako, pero wala po siyang naibayad. May mga nabayad man siya, pero konti lang. Um, Marami pa siyang mga drama na reason sa akin. Ayan po, meron din siyang naibayad na 5,000. Yung mga bayad niya po, lahat yan dinideduct ko po sa lahat ng mga kompromiso niya. Tapos, sometime, I think June, nung kumuha ako nung aking plan, um, parang naki-ride din siya sa akin, nakapangalan sa akin yung cellphone, na kinuha ko, na-approve naman ako. Sabi niya, babayaran niya sa akin monthly. Isang beses lang po siya nagbayad nung plan na yon, tapos kinukuha ko po yung phone sa kanya, hindi niya po binibigay sa akin. Tapos, kahit na yung plan po, 999 yung plan, biruin mo, 199 yung binabayaran ko every month. Kasi, nakapangalan sa akin yun masisira ako. 'Di ba? So, pati yun, nakikiusap ako sa kanya na ibalik na lang yung phone para um, ipapakuha ko sa tito ko, siya na magbabayad ng monthly. Hindi niya rin mabalik sa akin kasi ang rason niya, ginagamit daw nga ni Rico, ganyan. Sabi ko, kahit na yung phone na lang, hindi mo pa mabayaran, 'di ba? So, ayun po, lahat po ng mga collection update, ina-update ko po siya, especially yung sa lending namin. Kasi laki pa ho ng mga collectibles namin sa kanya dun sa lending eh. Meron pa siyang isa doon na 150,000 yun. Kasi sabi niya, ooperahan yung may-ari nung tinitirhan nila. Kailangan ng pera. Ako naman in good heart kasi matanda na rin and gusto ko nga tumulong. So, pumayag ako 1 year to pay at 5% interest. Pinahiram ko ng pera. Hindi ko naman po ini-expect na ganito talaga yung magiging sitwasyon ko, na lahat ng pinaghirapan ko, na ako pa ngayon yung naghirap, na nag-expect ako na sana makaahon ako sa hirap. Ayan, pero lagi po siya pag nagbibigay po siya ng voice message, yung umiiyak po yung anak niya. Parang gano'n po. Napapagod na rin po ako na maniwala sa mga ano niya, yan, inaano ko pa, what time mo ma-send yung collection, te? Sabi niya pa, wait ga, east-west na kami. Ayan, sabi ko pa, te, ano na, hapon na. Tapos, ayan na naman, ga, diri pa kami BDO. So, hindi ko na ho alam kung ano na po talaga ang totoo. So, ayan pa, may mga rason pa siya. Andito kami sa police station. Malapit na magsaksanay, parang ganyan. Marami siyang reason po, attorney. Hindi ko na po alam kung totoo itong mga binibigay niya sa akin. Sabi ko pa, pasensya nate kasi tuwing end of the week na lang, may mga nangyayari. Hindi ko na alam kung saan ang totoo. So, ayun po, tapos ipa-follow up nga ako kung anong oras na, wala pa rin siyang padala. Next day, wala pa rin. Tapos nagbigay siya ito na po yung time na November 18, nag-reach out na ako sa nanay niya. Kasi sabi ko, ang dami ng rason ng anak niyo, ang laki na ng utang ng anak niyo sa akin, milyon na po. Sabi ko, so hindi na po siya nakakapagbigay ng maayos. So kaya, parang pinagalitan siya ng nanay niya, nagpadala siya ng 15,000.
Tapos sabi niya wait lang daw sa kulang kasi binayad daw niya nga sa kuryente nila yung pera na collection, ganyan. So ginalaw na naman niya po yung collection. Hindi ko lang din po alam kung totoo po yung mga collection o lahat po talaga ng pera na nakuha niya sa akin is personal niyang ginamit. Tapos yan pa po ang sabi niya, sana tayo na magstorya, wag mo nang salihin pa yung mga matatanda daw kasi baka daw magkasakit. Yan pa po yung rason niya. Kaso nga po, frustrated na po ako. Sabi ko, te, wala ko problema, kastorya, kapila. Ilang beses ako nag-try makipag-usap ng maayos. Lagi mo akong pinapaasa. Wala ko man gani, gina-open up pa yung sa alcohol. Kaya ang gina-follow up ko pa lang sa'yo is yung collection ng Pepsi, sa sasakyan, tsaka sa lending. Ilang weeks naman natin na napag-usapan, hindi pa kasali dyan yung kay Kuya Butch na at saka yung personal mo. Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, ginatry ko na intindihin ka ang sitwasyon mo, pero hindi lang kasi dapat yung ikaw ang hindi lang naman ikaw ang nagka-problema. Sabi ko, pareha niyan, nagastos mo yung collection natin, hindi ko alam kailan ko man yan makuha. Lahat na ng pasensya, tinry ko na every week na lang, parang may mga nangyayari. Sabi ko, pasensya kay hindi ko na alam ano ang paniwalaan ko. I-settle mo lang lahat next week para wala tayo problema. Yun po yung sabi ko. Sasakyan, Pepsi, collection, bigas, PO. if pwede ang PO, malabas na lahat at siya i-close na yung account. Yun po yung sabi ko sa kanya. Tapos nag-follow up ako, 7 o'clock. Sabi niya pa, sobrang aga ko daw mag-follow up. Parang hindi mo na need na mag-remind sa akin kasi nandiyan na yun sa utak ko. Sabi niya. Sabi ko, remind ko lang. Tapos ayan, follow up na naman ako ng follow up. Wala. Next day na siya message sa akin. Sabi niya, naghahanap pa daw siya ng kulang sa collection niya. Tapos sabi ko, akala ko 14 ang dapat na biyahe ni Kuya. Ang sa PO natin, June na dapat, ano pwede doon. Sabi ko pa, ano na ang sitwasyon ni Kuya Butch. So, ang dami ko na pong mga follow-up sa kanya. That was November last year. Tapos, ayan, November 23, tatanong ko, mapapadala niya ba ngayon? Tapos, marami na naman po siyang reason. Hanggang bukas lahat pangako ni ate, bukas din ang balik ni kuya dito. Yan naman yung reason niya sa akin. Tapos, sabi ko, what time mo mapadala? Nag-aantay daw siya. Tapos, the next day, the next day, ganun din. Tapos yun nga daw, nanghihiram nga daw siya ng pera, wala nga daw siyang mahiraman, tapos tinatanong ko nung update ng sasakyan, hindi niya ako binibigyan ng exact reason. So, I don't really know kung totoo ba yun sa sasakyan or baka gawa-gawa niya lang po yun. Pasensya na po, more than 1 hour na po itong video ko na to. Kasi ang haba talaga ng conversation namin. It took me more than a year na mag-follow up sa kanya, yung patience ko. Kasi tinatry ko naman po talaga siyang intindihin. Kaso, ayun nga po, parang wala lang din sa kanya. Parang feeling ko, sanay na siya. Tapos may mga times na may mga nakikita kong post ng mga kababayan ko sa Mindanao na nagpa-follow up sa kanya. Tapos meron pang time na nagmumura siya sa Facebook dun sa mga tao na yon. Parang ganun. Parang sabi ko, masyado ng siguro it's time na mabigyan na siya ng leksyon, 'di ba? So, ito po, November pa lang ito. December, dumating na yung mama ko. Nagpa-follow up pa rin ako sa kanya kung magpapadala ba siya ng pera or wala. Tapos ang dami niya rin pong reason sa akin. Ay gusto niya ng mama ko pumunta doon. Marami din siyang rason. Ganyan. Pinakita ko pa sa kanya magkakano ng June ng cellphone na kinuha niya sa akin.
parang wala lang din sa kanya. Um, Tapos ayaw niya na makipag-usap sa akin kasi feeling niya daw, um, parang ang sama-sama na ng mga pinagsasabi ko, parang sobra na daw ako. Do'n na siya nakikipag-usap kay Bing. Ako naman, sabi ko wala naman akong problema kasi wala naman akong tinatago kay Bing, yung kaibigan ko po na kapartner ko. Tapos parang may usapan sila ni Bing na nakikipag-usap siya kung puwedeng, yung sa, sasakyan niya para mga ganyan-ganyan na ay yung sa alcohol, kung puwedeng pahiramin siya ni Bing ng pera para daw sa tracking ng alcohol, ganyan-ganyan. Tapos in-explain ko nga dito, hindi ako nag-PM sa'yo ng ilang araw, kasi nag-usap na kayo ni Bing, tapos tinatanong ko kung bayaran mo ako, anong terms ng payment mo, fina-follow up ko yung sa Pepsi, yung mga, personal, utang niya sa akin tsaka sa, pamilya ko, yun po yung fina-follow up ko, like lang po yung, bigay niya sa akin, ganyan. Ayan na naman, sabi ko, ano na yung cellphone ko, wala pa din, tapos nagfa-follow up ako sa kanya, sabi ko, "Sana yung pera, titay?" Sabi ko pa ganyan sa kanya. Tapos ang dami ko ng, ano sa kanya, tapos sabi ko pa, yung kay nanay na 150,000, kasi ang nilarason niya sa akin hindi nga daw nagbayad yung mga sa bangko or sa mga collection niya sa mga kumpanya. Eh, meron pa ngang utang yung nanay niya, ay yung tinitirhan nila ng bahay, pati yung nirason niya pa sa akin meron pang sinabi niya na, yung papa daw niya nanghihiram ng 30,000 pero nung nakausap namin yung nanay niya, wala naman daw alam yung tatay niya about yung sa 30,000 na yan. So, feeling ko gawa-gawa lang din niya po yun. So, ayun po, ang dami na po niyang mga, binibigay na reason, December na po ito. Tapos medyo galit na nga ako dito pero kahit tingnan niyo po yung conversation namin, hindi pa ako nagmura sa kanya. Tapos nagtatanong pa ako na kung puwede mong i-commit sa akin monthly. Tapos sabi niya hindi pa nga daw siya makakapangako kasi gusto ko na mag-start magtinda, tapos yun nga, naghahanap daw sila ng puwesto. So, yun yung mga sinasabi niya sa akin. Tapos sabi niya pa kung puwede daw bigyan ko daw siya ng chance, kung puwede ako mag-issue ng check, puwede ako mag-issue ng cheque sa'yo, 15/30 para may assurance ka sa akin, yun pa yung sabi niya. Sabi ko wala na akong ibigay sa'yo, yun pa yung rason ko sa kanya. Tapos, ayan, January po, nag-reach out na naman siya sa akin. Tapos sabi niya may sakit daw si Teo, ayan na naman yung reason niya po sa akin. Tapos, nakiusap siya sa akin, ayan po, "Pasensya ka na gin mahatag ako magbigay ako ng cheque sa'yo, ponduhan ko para hindi ka lugi, at least sure ka na may magpasok sa'yo na pera, 70K, 14K per week kasi meron daw siyang nahiraman na pera, 14K per week daw yung hulog niya. So, hinahanapan daw niya ng paraan na mabalik yon para makaumpisa nga daw po siya ng bayad sa amin. Tapos tanong ko sa kanya, kailan ka makabigay ng cheque? Pag-usapan natin yung terms na yan. Iba yung personal na pera namin sa'yo, iba yung sa negosyo. Yun yung sabi ko po sa kanya. So, nag-reach out po siya sa akin ng January. Nakikiusap siya kung pwede ko siyang tulungan. Kasi naghiram nga siya ng pera sa 5-6, 20%. Tapos ang binabayaran niya 14,000 weekly, parang ganyan, nakikiusap siya. So sabi ko, ang tiwala kasi pag nasira, ang hirap ng ibalik. Yan din ang lagi ko sinasabi sa'yo. Sabi ko sa kanya, maging honest ka lang. Ilang beses mo na kasi ako pinagsisinungalingan. Yun pa yung sabi ko sa kanya.
Tapos parang nakikiusap na siya dito. Kasi sabi niya na may mga napabarangay nga daw siya, wala naman daw nahuhulog sa kanya. Yun po yung mga rason niya. Pag tuwing hinihingi namin sa kanya yung mga documents ng usapan sa barangay, wala po siyang nasisend sa amin. Tapos tinanong ko nga siya nung ano na ang sitwasyon ng alcohol namin. Kasi sabi ko, sobrang 800k yung sa alcohol. Sabi ko, tapos sabi ko sa kanya, akala ko ba may truck ka? Kaya nako, sabi niya pa, kasi sabi niya sa akin noon, meron silang truck na babayaran, parang ilang buwan na lang yung ibabayaran na nila para magamit nga daw nila yung truck. Tapos ngayon, nung fina-follow po yung truck niya, sabi niya sa akin, wala na daw yung truck niya, yung ganyan. Kaya sabi ko, hindi ko alam, titay. Ang laki-laki na nagalaw mong pera, pati sa Pepsi. Wala na lahat ng negosyo. Hindi ko na alam pa paano tulungan. Yun pero sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, isettle ko lang yung 7 days ko. Makakita ako ng monthly hiraman pa paano makastart ako hulog sa'yo. Parang, ang sinasabi niya po, ma-settle niya lang daw yung kanyang weeklyhan, makaka-start na daw po siya bayad sa amin. Tapos nag-request pa ako kung pwedeng bisitahin yung kumpanya at saka magtanong ng option. Tapos sabi niya pa, pwede next week, ganyan pa siya. Tapos wala naman po yun, wala din naman po nangyari. Tapos, ayan, nagmamakaawa siya kahit na mapahiram daw siya ng 25k, sa 15 ibalik. Ang dami niya ng mga message sa akin. Tapos, humingi na talaga siya ng tulong. Tapos sabi ko pa, yan nga, nagpa-follow up ako ng cellphone, pabalik ko na lang kay Ginapa, take over ko kay Tito. Tapos sige siya, okay, pero hindi niya rin binalik sa akin yung cellphone. Siya pang matapang na wala daw siya ibabalik na phone sa akin kasi ginagamit nga daw ng asawa niya. Tapos, ayun na nga po, ayan po ang sabi niya, tulungan ko daw siya, last na daw yun. Wala na daw halos, iba same lang daw, yung pautang nga na weeklyhan nga daw, parang kaya nakikiusap siya. For the last time po, ng January, tinulungan po namin siya. Nagbigay kami ng tulong sa kanya. Sabi ko, paningkamutan ko magbayad ang sa lending, PO ayun nga po, sabi ko, gawan ko ng paraan. Kinausap ko yung partner ko dito. Kasi ako naman, kung yun ang pinoproblema niya, nagwi-weeklyhan siya, parang, sige, bayaran natin yun para makaumpisa ka ng bayad sa amin. So, yun naman yung expectation ko. And, para na rin po, mapasign ko siya ng document ng lahat ng mga utang niya sa amin. Kasi, wala kaming documentation ng lahat eh. Puro lang conversation po dito. So, kung titingnan niyo po, nagpadala po ako ng pera sa kanya. Ayan po. 32,000 po ang pinadala ko sa kanya. Dito po na number ko siya pinadala. Kay Titay. Maria Lourdes Cruz po yan. Ano yan, kuya? Wala siya dito. Ayan po. 33,000 po yung pinadala ko sa kanya. Tapos, nagbigay po siya sa akin ng cheque. So, dito po ako nakakuha ng cheque sa kanya. Ayan po. Ang problema ko lang po is, pinirmahan niya lang po yung cheque. Pero, wala po kasi nakalagay na date. So, iniwanan niya ako ng 2 cheque. Tapos, makikita niyo po dito, ito po yung mga kasulatan namin. Ito po yung pinag-usapan namin dito sa bahay. Yung personal niya na 20,000 payable in 2 months. 2 terms.
10,000 each, yun yung pangako niya. Yung sa tracking, kasi sabi namin para maumpisahan na, mabenta na yung mga alcohol, tutulungan namin siya sa tracking, 15,000 yun. Tapos yung delivery niya, sabi niya January 11, 1,000 gallons daw nga po yun. Ang capital nun is 200 per gallon. Ayan po yung pinag-usapan namin. Tapos yung car capital po, 100,000. Sabi niya January 27 daw ang expected na payment niya. Ang worth daw nung sasakyan, 400 to 450,000. In the event that the car will not be sold by January 27, we, Catherine Neda Jonavi, will pull out the car as collateral for pending loans. Yun yung sabi ko. Tapos, ito nga po yung mga capital for the business, 47,000, yung rice na 120 sacks, yung lending namin, separate computation, sabi ko sa kanya, then yung sa car na 100,000, tapos yung investment po sa alcohol, 3,000 gallons po kasi to, 3,000 gallons sa Laguna, 60,000, ang price po nung alcohol, per 60, per 20 gallons ba yan? Parang 20,000 po yun, parang ganon. Etong 3,000, yan po yung sa Laguna, 600,000 po yan. Sorry, itong 3,000 po dito na nilagay ko, yan po yung 600,000 sa Laguna. Itong nandito sa Lemery, yan yung 60K, 150K, 20K, 20K, tsaka 60K. Yung for PO Rice and lending, to start payment January 15. Yan po yung nakalagay dito. For personal loan, whichever income, whatever income from alcohol will be deducted on her personal loan. Tapos, ayan po yung nilagay ko sa discussion namin. Tapos, ito po, may pirma po siya dito. Ayan po. Tapos, pinapirmahan ko rin po sa kanya yung receive the amount of 35,000